Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Willis nagbabalik. Siyempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Hinahanap niyo yung Senador ba to? Oy, huwag niyo papakita ha. Senador, relax ka lang ha. Relax ka lang dyan. Wag na wag kang lilitaw. Ha? Alam mo naman mga ugali niya mga yan. Baka kidnapin ka. At igaya ka doon kay Tatay Digong na hanggang ngayon talagang pinapahirapan pa nila. At ito na naman, umaangul-ngul na naman. Ito si Au-Au. Meron namang banat kay Bibi Sara. Pero relax ka lang, Senador Bato, wag na wag kang lalabas. Para naman maging safe ka. Dahil pag nadala ka nila sa dahig, napakahirap na ho masuportahan, lalong-lalo na yung pagta-travel ng iyong family kung sakasakali. Pero pakiusap, wag na wag kang lalabas. Gayahin mo si Pinky. Nagtago. Pero kahit sa pagtatago mo, suportado ka pa rin ng taong bayan. Dahil kayo ang mga magigiting at masisiglang mga Duterte Black. Nakakampi ng mga Duterte. Ilang grupo maghahain mo ng reklamong plunder laban. Plunder na naman? Wala ka. Hindi na kayo natapos sa plunder nyo. Ano ba ang ninakaw? Wala naman sinabi si Saldi ko nakasama si Bibi Sara diyan sa mga inaakusan nyo. Bakit ba kayo pagdating kay Bibi Sara lumalabas ka? Aw-aw. Yung talo sa kalokohan. Bakit ba pagdating sa mga Duterte talagang bidang-bida ka? Talaga bang may budget na ba? Na-budget na ba kaya umaatungal ka na naman? At pagsibak sa pesto kina Angara at Aguda, hindi totoo sabi sa palasyo? Ano ba talaga? Naklantipaklong, dito na naman sila. Puros kasinungalingan. Tapos sasabihin niyan, hindi kasi nasabi sa akin Sisibakin pala. Kagaya nangyari dito kay Sapin-Samin. 'Di ba? Anong sabi? Nag-resign daw. Nung nagsabi naman si Sapin-Samin, di raw siya nag-resign. Nung nagtanong, wala raw daw sa kanyang nasasabi kaya wala siyang idea. Puros ka. Bira ka ng bira, wala ka naman palang tigil na. Tanta Clara, tumigil ka na sa mga banat mo. Kilala ka na ng mga taong bayan. Di ba? Kilala niyo siya. Taklara ha. Ito, balita. Due process mula sa gobyerno. Panawa ng Senator Bato. Dapat ibigay ang due process. Hindi pwedeng magtanga-tangahan lang at kidnapin itong si Senador Bato. Dahil wala na ho due process. Doon binanatan at kinuha nila si Tatay Digong. Ang pag-kidnap. Wala silang may due process may jurisdiction ba sa Pilipinas ang ICC? Wala. Ano ginawa? Voluntary surrender ang kanilang sinasabi. Ganon din ba gagawin nyo kay Senator Bato? Nagtatanong lang kami mga unggoy kayo. Pasok. Alamin natin kung ano istoryahe dito na naman. Diba? Blanco pa rin ang pulisya sa kinaroroonan ni Senador Bato de la Rosa sa gitna ng usap-usapang i-issuehan siya ng arrest warrant ng International Criminal Court. Tingin ng kanyang abogado, nasa Pilipinas lang ang senador at handang humarap sa kaso kung malilinaw ang proseso sakaling isusuko siya sa ICC. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa gitna ng ugong ng umano'y warrant of arrest laban sa kanya ng International Criminal Court o ICC, nanawagan si Senador Ronald Bato de la Rosa ng due process mula sa gobyerno ayon sa kanyang abogado. Due process of law and to respect his rights as a Filipino citizen. He wants a clear-cut guidelines from our Philippine government, including the Supreme Court, as to what would be the rights of a person, Filipino national at that, Filipino citizen, with respect to ICC processes in the light of the fact na hindi na po tayo miyembro since March 17 of 2019. Ayon kay Atty. Israelito Torreon, sakali kasing isusurrender si De La Rosa sa ICC, gusto niya malaman kung paano ang proseso lalo't walang batas ang Pilipinas ukol dito. Tama. Kung malinawan daw sa proseso,
Tingin ni Torion, haharapin ng senador ang kaso. That is a question to be answered by him, but presumably yes, if the judicial processes would be clarified, no, as to what would be his rights if he would be surrendered. Kasi surrender and extradition, wala tayong batas, wala tayong IRR on surrender. Bakit mo dakpin? Tama. Tingin ni Torion, hindi naman tiyak na naglabas na ng arrest warrant dahil nasa appeals chamber pa ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nanindigan din siyang walang basihan para isurrender ng Pilipinas si De La Rosa sa ICC. Tingin din ni Torion, nandito lang ang senador sa Pilipinas. Hindi pa raw niya ito nakakausap mula nang lumutang ang umano'y arrest warrant laban sa senador, pero may komunikasyon daw siya sa asawa at mga anak nito. Senador, kung nanonood ka, hanga sa iyo ang taong Pilipino, ang sabay ng Pilipino. Kahit magtago ka pa ng magtago, okay lang sa amin. Oo, kasi lahat naman ng mga bagay na yan ay isang panggigipit na naman para makaabante sila. Yung bilang ng Duterte Black o yung supporter ni BP Sara sa 2028, tatapyasan nila. Ganyan din ang ginagawa kay Senator Jinggoy. Pansinin nyo. Ano yung usapin kay Senator Jinggoy ngayon? Pinapakasuhan na, may kaso na. Ngayon, ang gusto, mag-travel muna habang wala pa, nakabinbin pa yung bibigay ng subpena, hindi nila pinayagan. Bakit? Nakakapagtaka. Talagang ngayon, peperasahin nila yan pagdating ng last minute. Si Senador dating Senador Revilla, nakasuhan na. Ay, ang usapin dito, hindi Hindi dapat nauna ang usapin kasi hindi naman sila yung main character dito na nabubunyag Diba? Ang nabubunyag dito, yung pinsan at itong si Bungit-Ngik. Ano nangyayari? Inuuna nila yung mga dapat akala nila magiging tinik sa kanila. Saklap, diba? Ganyan sila umarangkada. Pinapagalaw nila lahat ng mga resources nila. Kagaya nitong nakabalita na naman nakaamoy na naman ng kwarta ata meron naman siyang banat. Ang banat niya ay nakaamoy na naman daw siya ng magsasampala ng plunder. Ang ingay mo, no? Ang ingay mo talaga. Bakit? December na. Magkano naman kaya na budget dito? Kaya nag-aaw-aw na naman. Alamin natin at bibigyan natin ng isang, nakakaawa ito Kahit barangay tanod, hindi mananalo. Yan sabi ni Aling Ledesma. Di ba? Kilala rin po ang aming guest na si former Senator Trillanes doon sa yung pagtalampag sa mga bank account. Hindi. Kilala yung sinungaling. Kita mo pinatunayan ng COA na walang anomalya kay BP Sara. Tapos kakasuhan nyo ng plunder. Anak ng bugi naman, Duterte. Ngayon po, kumakalat sa social media na para maka-this week, meron ba kayong informasyon na mga bank account, lalo na daw po ng Vice Presidente, ay pwedeng ma-expose this week? Ganito po. Ang pagkakaalam ko po, may magpa-file ng plunder case. Wala. Talagang mga kasama. Ang nangyayari ngayon, parang ganito na lang yan, Gawa na lang tayo ng kwento. Tapos na. Ganun ba yon? Sa Ombudsman laban kay Sara Duterte this week, baka sa Biyernes. Ang kaso na yan ay bunga ng confidential funds at other issues. Piatos. At, yes. Kita nyo na. Ang kaso daw na yan ay bunga ng confidential fund. Tapos na, di ba? Naisagot na. Nagbigay na ng pahayag ang COA. Wala namang ganun Ngayon, ano na naman ang target nyo? Siyempre, sabi nga ni BP Sara eto na naman sila. Sumisilip na naman. Ano naman ang kanilang ibibigay na ebidensya patungkol sa confidential fund? Nagsalita ang COA, nagbigay pa ng kanilang statement at meron pang papel na nagpapatunay. Miss kung Supreme Court din parang wala naman daw problema. Maayos. Maski si dating Ombudsman Martires, nagsalita na rin. Yung ibang abogado, ito lang mga ito, talagang pinaiingay lang nila. Akala mo naman masustansya lahat ng mga sinasabi nila. Wala akong sustansya mga sinasabi nyo. Si Mary Grace Piatos. At dahil dyan,
Ang Ombudsman kasi at ang Anti-Money Laundering Council, meron silang memorandum of agreement na pwede silang magbigay ng mga flash transactions. Ha? So matagal mo na sinasabi yan. Bakit yung bangko ayaw naman magbigay ng mga kopya? Di ba? Wala naman kayo maipakita ng mga statement of asset and liabilities. Wala naman kayo maihain. Puro naskwentuhan sa eskwela at istoryahin na lang ata ang nabibigay nyong Di ba? Alam nyo, nakakatawa, nakakainis, kung halo-halo na, pag nagkwento ito, akala mo talagang mapabibilib ka pero ang taong bayan parang sukan-suka na. Oo. Di ba? Ito pa, meron pa silang pakwela na hindi raw mananalo sa 2028, may ilalaban daw silang magaling. Sino kaya yun? Ito nangangarap kasi ito maging presidente, vice-presidente. Kaso wala Hindi talaga uusad Bakit? Kahit sa kalokohan nga, tingnan mo, pagka mayor, hindi nanalo Nangangarap ka pa ulit. Ismiyo Marimar naman Ibahin nyo na lang istorya nyo. Baka mamaya matuwa pa sa inyo. Kung ako sa inyo, magtitigil-tigil na kayo dahil pag buka ng pakpak sa 2028, pansinin nyo sila, hindi sila maingay pag si Balulong at si Bongit ang pinag-uusapan. Wala silang kaingay-ingay. Di ba? Pansinin nyo nababalita na yung mali-malitang pera, binulga na ni Saldico. Wala siyang balita doon, wala siyang wala siyang komento doon. Hindi siya humaharap sa mga ganyang media. Pero pag si Bibi Sara na ang pag-uusapan, ayan na siya nangunguna. Kano na naman kaya? Boss, tatanong lang magkano naman kaya? Diba? Yun na ngayon ang magiging tulay para dyan sa pag-expose na yung mga bank accounts na yan. Kasi makukumpirma yung ibinunyag ko noon pa. Saan? Tapos, ito po yan. Saan? Yung binunyag niya noon pa na hanggang ngayon wala talaga. Saan na ba? Bakit hindi ka kinakatiga ng Supreme Court sa mga binumudyag mo? Alam mo bakit? Etong mga gantong bagay, hindi rin kasi paniniwalaan ng korte. Bakit? Puro sarswela, puro kwento, walang mabigat na ebidensya. Alam mo kung anong ginagawa lang nito? Nangangalampag lang ito at kumukuha ng trabaho sa kanyang amo. Diba? Isipin nyo wala na nga naniniwala pinagtatawanan ng sambayan ng Pilipino, andito na naman siya. Hindi nyo alam, baka may madadagdag pa dun sa nailabas namin at makikita nyo, bilyon-bilyon ang ninakaw. Bakit hindi mo sabihin yan doon sa amo mo? Bakit hindi mo sabihin doon sa tumatanggap ng mali-malita? Babalik na rin nyo na naman Bilyon-bilyon daw ang ninakaw ni Bibi Sara. Anak ka ng bugi naman, boss. Maghulos dili ka naman. Baka maski yung taga-ilalim, hindi ka natanggapin. Sa sobrang kasinungalingan mo. Pangit yan, wag gagawa ng patagpig-tagping kwento, Kailangan konkreto. Kung meron kayo konkreto ebidensya ng bilyon-bilyon ng ninakaw, patunayan nyo, pero ito magkukwento kayo, istoryahe lang, magtigil na kayo. Parang parang gumagawa na lang kayo ng ikasisiraan nyo lagi. Bakit? Tinatawanan kayo Bilyon-bilyon daw. Mga kasama, tayo ay magtatanong lang tayo. Survey. Naniniwala ba kayo nang dumorobo daw si Bibi Sara ng bilyon-bilyon? Aba. Yung 125 million na sinasabi nyo, hindi nyo nga kayang patunayan Diba? Ito pang bilyon-bilyon. Baliktad na ata Doon mo sabihin niya sa amo mo na sila ay may mali-malitang tinatanggap. At kulang pa raw 2 billion every week. Yun. Kita nyo? Diba? Mauhuli sa isda pag gumagawa lang ng kwento. Pangit, diba? Sana wala na talagang makapasok na mga durobo. At lalong-lalo na pag tumakbo ito, sana ilang paso o papunta sa inidoro.
Para ang trabaho niya lang, ganyan na lang lagi. Taga-bayad, taga ano na lang, taga-aw na lang. Agoy sa club, no? Tigil na nga tayo dyan. Wala naman patutunguhan lahat ng mga sinasabi niyan. Pagsibak sa pwesto, kinaanggara at gayon, hindi totoo. Anong totoo? Tatanong lang kami, ha? Baka meron naman kayong puros kasinungalingan na naman to, ha? Denied po. Dahil kahapon lamang po ay kasama namin sila sa LEDAC meeting. Naku, at nagbigay din po sila ng kanilang mga proyekto sa private meeting with the President. So, we denied. Okay, isa pa ma'am, follow-up lang. What does the President think about the performance of his cabinet this year despite yung sunod-sunod na pagbitiw ng kanyang mga cabinet following yung mga allegations sa corruption related sa flood control? So, paano po mararate ng Pangulong ating cabinet this year? Sa ngayon, nakikita po ng Pangulo na ang kanyang mga cabinet secretaries ay nagtatrabaho. Nakita naman natin, sunod-sunod ang kalamidad, sunod-sunod ang bagyo, pero nandiyan pa rin po at nakakatulong tayo sa ating mga kababayan. Wait lang, ma'am, ha? Boss, amo manager. Ang sabi niya, sunod-sunod ang kalamidad, sunod-sunod ang bagyo, nakakatulong daw sa kababayan. Talaga ba? Bakit nyo binibenta yung 20 pesos na bigas? Imbis na bigay nyo na lang sa ayuda, parang pinagkakitaan pa yung 20. Ang paliwanag niyan doon, dahil daw yung programa na yun, ibenta, hindi ipamigay. Kita nyo naman, napakaganda. Ganda ng paliwanag mo, ma'am! Hangang-hanga sa'yo, milyon-milyon tao. Tuloy mo lang yan! Tuloy-tuloy mo lang yan. Parang nakikita natin, baka sa susunod, ito na yung magre-resign, baka ito na yung sisibakin, hindi darating ang hindi talagang may mga ganyang bagay kasi ito yung sinabi sa balita na yung gabinete nag-resign. Tapos ngayon sinabi rito hindi naman, denied naman daw. Ano kaya totoo? Baka bukas sabi niya ay nagkamali lang pala ako. Sinibak pala talaga. Ano kaya ang totoo? Meron pa ba? So, kontento po ang ating Pangulo sa lahat ng kanyang mga cabinet secretaries at habang nananatili sila dyan, nandiyan pa rin po ang tiwala ng ating Pangulo sa kanila. Ano yung sabi mo, ma'am? Bakit nag-resign si Bersamin? Bakit nag-resign ito yung babae? Namumblema nga yung amo mo, Parang hirap na hirap niya ng pagbuyangin ang Pilipinas. Parang bagsak na bagsak ang ekonomiya. Hanggang kailan kaya, babagsak ang Pilipinas? Babangon ka ba, Pilipinas? Babangon ka pa ba? Ay, nako naman. Nako. Diyos mio, pinakamalaking kontraktor. Nako, eto na. CWS representative, pinakamalaking kontraktor. Eto yung binibira ni Congressman Libiste. Ano kaya kwento dito? Kasi ito yung pinipictura ni Representative Libiste, yung bata na congressman ng Batangas. Na ito yung sinasabi niya na malaking kontrata ang nakuha. Agoy. Shoot sa banga ito pag ito ay naimbestigahan. Kaso baka mamaya itago na naman yung investigasyon patungkol dun Alamin natin Pinakamalaking contractor daw o congressman na contractor ngayon si CWS Party List Representative Edwin Guardiola. Base sa impormasyong nakuha ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, abot daw sa 20 billion pesos na DPWH projects ang napunta sa mga kumpanyang konektado kay Guardiola. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. The largest contractor now in Congress is Congressman Edwin Guardiola. Yan ang akusasyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste laban kay CWS Party List Representative Edwin Guardiola. Contractor o congressman na contractor daw si Guardiola. Ayon kay Leviste, batay sa listahang nakuha raw niya kay dating DPWH Yusek Catalina Cabral, umabot sa 20 billion pesos na proyekto ng DPWH para sa 2025 ang napunta sa kumpanyang umano'y konektado kay Guardiola. Makikita raw ito sa 2025 National Expenditure Program sa grupo ng mga proyektong tinawag na CENTI 20. The 20B of projects in the CENTI 20 list as of August 2024 were all awarded to these Guardiola-linked companies.
Sa Tuwi, Batangas pa lang, 4 na proyekto ang hawak daw ng Redicon Trading. I know that the Redicon Trading projects in Tuwi are proposed by Congressman Garjola because he called me asking for help for the local government to accept the asphalt specifications for the project. Ang matindi pa, gusto raw ni Garjola na tanggapin ng lokal na pamahalaan ang asphalt project kahit bukid at bahain ang lugar. Dagdag pa ni Leviste, inalok siya mismo ni Garjola ng parking projects ng DPWH at ng farm-to-market roads matapos ang eleksyon. Eto pa, may impormasyong nakuha si Leviste na 2 kasalukuyang cabinet secretaries ang nag-propose ng infrastructure projects na inaward umano kay Kong Garjola. Bukod pa raw yan kay dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Pero nang tanungin kung sino, I will wait to see if a case will be filed on Congressman Garjola in the coming weeks to give them the benefit of the doubt. Kahapon nagpunta si Leviste sa Independent Commission for Infrastructure para paimbestigahan si Garjola. Sa ngayon, wala pang pahayag si Kong Garjola sa mga paratang. Tama yan, paimbestigahan nyo para matastas na yung mga pagnanakaw na yan. Para matapos na lahat ng pagnanakaw. Gumagawa talaga sila ng kaperahan, ano? Ang sasama talaga ng mga budhi nito. Hindi nila inisip yung kapakanan ng isang bansa na kung halimbawa ikaw ay maging congressman, isaayos mo na lang para ma-benefit siya ng ating kababayan kahit sa mga susunod na panahon. Meron lang akong ibibigay sa inyo na isang bakit ang pangit ng Pilipinas pagdating sa mga infrastructure o kaya mga ginagawang ito na lang, for example na lang yung waiting shed. Di ba pinondohan ho yan? Sino ba nagpondo niyan? LGU. Sabi natin LGU o sino? Halimbawa si contractor, si congressman, sa kanyang project yan. Sige, gawa ka ng mga waiting shed. Ngayon, si waiting shed, nabuhay. So, okay, gumana. Ang problema dyan, wala nang maintenance. Hanggang sa nabulok, mabubulok at bulok. Hindi pinapakalaman. Bakit? Ayaw nilang gastahin yung pondo para maintain. Hindi kagaya sa ibang bansa na talagang pinapagana nila. Halimbawa, sa mga streets, yung mga signages, di ba? Bini-sprayan ho yan ng tubig para maging bago at malinis. Dito hindi. Wala na, pinapabayaan na lang. Ganon katakaw sila. Pag natapos na nila gawin ang proyekto, bahala na. Kaya ang pangit, di ba? Yung kalsada, isipin nyo yung kalsada. Pag nagawa nila, maghihintay ka pa ng ilang taon para balikan ulit. Kasi natapos na yung pondo para dun eh. Ngayon, gagawa na naman sila ng nanakawin nila. Halimbawa, sira o hindi sira. Matatapos ang taon. Diba? Matatapos ang year. So, gagawa nila ng paraan yan para hindi nila maisole yung pondo sa gobyerno. Ang sama nyo! Diba? Ito, pasok natin yung usapin. Na ano na naman ito? May patutsada na naman ang babae dito kay Kong Pulong. 17 countries in 2 months. Ano pakialam mo ba? Inggit ka ba? Oy, kung wala ka ng mga magandang sasabihin, nagpaalam naman ho yan. Merong yan travel authority. Kung hindi naman siya payagan, wala siya magagawa. Pinapayagan naman ho. Ano bang problema mo doon? Ikaw ba gumagastos ng pondo niya? Ikaw ba gumagastos ng ticket niya? Pakapala na lang ata na mukha ito Bira-birahin na lang ba? Ganun ba yon? Gagawa nyo ng kwento. Yung amo mo. Subukan mo tanungin kung bakit nag-abroad. Kaya ho yan lumaki dahil papuntayaan sa dahig lagi. Masyado ka naman. Di ba nag-iisip? Yusek, may we have your thoughts about the new travel request of Congressman Pulong Duterte? So he requested na makapag-travel for 2 months in 17 countries. Your thoughts on that? Nais niya mag-biyahe. May pera siya. Gawin niya yung pera niya, sabi niya, 17 countries, nasa kanya po yun. At problema. Kailangan din siguro malaman ng constituents niya na siya ay nasa ibang bansa at nasa bakasyon ng halos more than 2 months. So wala tayong masasabi kung yan ang nais niya. But since it's a personal travel, he is not required to report to his constituent
Ganun po ba yun? Do you find this concerning in a way? Dapat malaman ng mga constituents niya dahil... Anak ng bugi naman. Bakit pag umaalis yung amo nyo, sinasabi nyo ba sa amin? Di ba wala? Nagugulat na lang kami pupunta Amerika. Nagugulat na lang kami pupunta ng... Ay, ganun ba yon? Wala nang kalayaan ang tao. Naging nyo nang binabantayan. Ayan, nyo darating din kayo dyan. Kayo din naman nang babantayan sa mga susunod na panahon. Kaya sabi ko nga sa'yo, mahirap bigyan ng reaction ito dahil hindi mo makikita ng magandang sagot eh. Tatawanan ka lang. Dating Senator Bong Revilla nag-file ng tugon sa kanyang umano'y paglabag. Ano naman to? Inuna nyo pa si Senator Bong Revilla o former senador kesa doon sa mga David Fish. Ma'am, kindly state your name muna po. Good morning, I'm Attorney Francesca Senga, spokesperson for Mr. Bong Revilla. Nagpunta dito si Mr. Bong Revilla upang ihain ang kanyang tugon sa reklamang isinampa sa kanya na di umano'y paglabag ng RA 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Wala pong ibang reklamo laban kay Mr. Revilla sa DOJ ngayon. Maliban sa kanyang counter affidavit ay nagsumite si Mr. Revilla ng mga ebidensya na magpapatunay na lahat ng nilalaman ng mga aligasyon, akusasyon at reklamo laban sa kanya ay pawang kasinungalingan at kasinungalingan lamang. Umaasa si Mr. Revilla na magiging patas ang Department of Justice at titignan niya ang ebidensya at hindi na paaabutin ang reklamong ito sa korte. Ito ang hirap kasi dito eh. Parang lumalabas dito, sila pa ang inuna. Ay, bakit yung amo nila, hindi nila i-freeze yung asset? Hindi nila paimbestigahan ng live. Diba? Lagi nilang tinatago sa media eh. Bakit? Pag yun naipit, talaga ikakanta niya si Pinsan. Yun lang yun. Diba? Ano pa yung mga bagay-bagay? Ano ko, ang dami rito. Trending, kinasuhan para mapatunayan sa publiko, pati si Atong Ang. Ibang klase Ang daming, Diyos mio Marimar. Ibang klase talaga ngayon. Imbis na pagtuunan nilang pansin, yung malaking magnanakaw sa kaban ng bayan, itong mga, alam niyo na, ano naman to? BOC mo Saldico Sports Car. Ito naman, Saldico Sports Car na naman daw yun. Oy, booking na kayo, ha? Huwag na kayo magtago. Dapat sampahan ng kaso ang daming lumalabas na balita ngayon, ha? Nangangamba sa budget cut. Ito, maganda. Alam nyo kung ano yung issue dito? Hindi nila, kasi marami silang babayaran eh. Yung PhilHealth Fund, kailangan nilang ibalik eh. Kailangan bantayan ito maayos yung pondo na ito. Baka mamaya magka-inserta na naman. Di ba? Pasok. Nagpahayag ng pagkabahala si House Deputy Speaker Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno dahil sa naririnig dito na may mga binawas umano ang Senado na alokasyon para sa soft project sa ilang ahensya ng pamahalaan na makakaapekto sa serbisyong ipinagkakaloob sa kanilang constituents. Kahapon, takot pala sila matapyasan ng pondo. Tama lang kayong bawasan ng mga senador. Bakit? Nabalita na kayo nung isang taon eh. Diba? Kaya nila binabantayan yan dahil ayaw nila magaya yung 100 billion insertion. Ngayon, saan nyo kukunin yung pondo ng PhilHealth para ibalik? Sige nga, sabihin niyo sa akin. Ngayon nangangamba kayo. Bakit wala na kayong paghahati-hatian? Tsaga-tsaga muna kayo sa barya, ha? Saka pag natapos ang termino nyo, tigil na kayo. Baka lakihan nyo pa para pag natapos ang termino nyo, paldo-paldo kayo. Pangkopya ng 2026 budget version ng Senado ang Kamara ayon kay Congressman Puno. Ito ay dahil hapon na naaprubahan ng Senado ang 6.973 trillion pesos na halaga ng pambansang pondo para sa susunod na taon. Nauna nang ipinahayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na tinanggal na ng Senado sa panukalang 2026 national budget ang allocables o tinatawag na bagong pork barrel. Gayun din ang ayuda programs. Talaga ba yan?
Natinanggal nyo na. Baka istoryahin, ha? Galingan nyo ang pagsisikreto. Baka mamaya mabunyag na naman yan na merong insertion. At kayo-kayo ang pag-iimbestigahan. Kaya kung talagang alisin nyo para maalis ang mga pagnanakaw, di alisin nyo na lang. Almost rolled it to BBM. Naku. Nakapila na ang kaso. Ayan na naman. Ano pa? Talaga naman wala silang tigil kay Bibi Sara. Bibi Sara naman lagi talaga ang target. Ayun mga nababasa kong balita eh. Handa na raw sila na pakasuhan ng plunder. Unggoy. Wala hong plunder na nangyari kaya magsitigil kayo. Hindi nyo nga mapatunayan itong 125 million. Meron pa kayong pa-plunder na sinasabi. Bilyon naman daw ang ninakaw. Unggoy. Manahimik ka. Aw. Okay lang siya, aw. Ayan na naman siya, umatake. Hanggang sa muli, kung umabot sa video na to, saan man sa bansa, mundo, type nyo lang sa comment section kung saan kayo. Para malaman ko naman kung talaga nakakaabot ito sa inyo. Bye-bye!